ang gintong susi ng Maynila, isang golden belt na umaabot sa 125 kilometro at tinatayang may 217 tonelada ng ginto ang natagpuan sa Saudi Arabia. Ito ay isang napakalaking sukat na kayang yumanig sa pandaigdigang pamilihan ng ginto. Isang salita mula sa maharlikang pamilya ng Saudi Arabia ang nagpalamig sa buong pamilihan ng mga mapagkukunan sa mundo. Ang proyektong ito ay hindi ipagkakatiwala sa sinuman. Ngunit bakit naghahanap ng kasosyo ang Saudi Arabia para sa napakalaking gintong ito sa halip na paunlarin ito ng mag-isa? Nag-alok ang Amerika, Europa at Sina, ngunit bakit nakatingin ang Saudi Arabia sa iisang bansa lamang? At maniniwala ba kayo na ang bansang iyon ay ang Pilipinas? Ibabahagi ko sa inyo ang kahanga-hangang kuwentong ito. Sa pagtatapos ng kuwentong ito, malalaman ninyo ang isang nakakagulat na katotohanan na naganap kamakailan. Sandaling ihinto ang video, mag-subscribe at i-like, at mag-iwan ng komento. Mabuhay Pilipinas! Sisimulan na natin. Ang pangalan ko ay Michael Fisher. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang hindi kapanipaniwalang kuwento na nasaksihan ko mismo. Sa loob ng 25 taon, naglakbay ako sa gitnang silangan Africa at Timog Amerika, nag-i-invest sa mga proyekto ng pagpapaunlad ng resources. Nakita ko na ang hindi mabilang na mga proyekto sa pagmimina sa iba't ibang bansa. Marami ang nagtagumpay, marami rin ang nabigo. Ngunit ang nasaksihan ko sa Saudi Arabia ay ang pinakamalaking kaganapan sa aking buhay. Nagsimula ang lahat 3 buwan na ang nakalipas. Nagdaos ng emergency press conference ang gobyerno ng Saudi Arabia. Tinuon ng media sa buong mundo ang kanilang atensyon. Napakasimple ng kanilang anunsyo. Natagpuan ang isang ultra-giant na minahan ng ginto sa hilagang kanlurang rehiyon ng Saudi Arabia. Iyon lamang. Ngunit ang iisang pangungusap na iyon ay nagpabago sa pundasyon ng pandaigdigang pamilihan ng resources. Nasa Riyadh ako noon para sa isang pulong kasama ang mga lokal na investors. Sa sandaling nakita ko ang balita sa lobby ng hotel, naramdaman kong sabay-sabay na natigilan ang mga mukha ng mga tao sa paligid ko. 125 kilometrong gintong belt, tinatayang may 217 toneladang reserves. Hindi lang ito basta-basta ginto. Ito ay isang napakalaking sukat na maaaring muling iguhit ang power map ng pandaigdigang pamilihan ng ginto. Sa 25 taon ng aking pagtingin sa mga proyekto, ito ang una kong nakita na ganito kalaki. Magkano ang 217 tonelada ng ginto? Kung i-convert sa kasalukuyang presyo ng ginto, ito ay humigit kumulang US$17 trilyon. Sa ganitong sukat, hindi maiiwasan na guguho ang presyo ng ginto sa buong mundo. Sa katunayan, pagkatapos ng anunsyo, ang pandaigdigang presyo ng ginto ay nagbago ng 8% sa loob lamang ng isang araw. Ngunit may kakaibang nangyari. Karaniwan, kapag may natagpo ang ganito kalaking resource, ipinagkakaloob ng bansa ang karapatan sa pagpapaunlad sa mga lokal na kumpanya o direkta itong pinangangasiwaan ng isang kumpanyang pag-aari ng estado. Iyon ang normal na pamamaraan. Ganoon ang ginawa ng Russia, Australia at South Africa. Ngunit iba ang Saudi. Agad pagkatapos ng anunsyo, isang pangungusap mula sa Ministro ng Mineral Resources ng Saudi Arabia ang nagpaliwanag ng lahat. Maingat kaming pipili ng isang kasosyo. Nakasalalay sa proyektong ito ang kinabukasan ng Saudi Arabia. Makikipagtulungan lamang kami sa isang bansa na may teknikal na kakayahan at kredibilidad. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, naintindihan ko. Walang tiwala ang Saudi Arabia sa sarili nitong kakayahan sa pagpapaunlad. O, sa mas tumpak na salita, may tiwala sila, ngunit ayaw nilang pasanin ng mag-isa ang panganib. Ang pagpapaunlad ng minahan ng ginto ay hindi lamang paghuhukay sa lupa. Nangangailangan ito ng geological survey, pagtatasa ng epekto sa kapaligiran, teknolohiya sa pagmimina, sistema ng pagdalisay, pamamahala sa kaligtasan, at higit sa lahat, isang partnership na magtatagal sa loob ng mga dekada. Kinaumagahan, agad akong nakipagkita sa isang opisyal ng gobyerno ng Saudi Arabia. Kilala ko siya sa loob ng 15 taon. Ito ay isang impormal na tagpuan, ngunit seryoso ang atmosfera. Umupo kami sa isang tahimik na cafe sa Riyadh. Humigop siya ng kape at sinabi sa akin, "Michael, iba ang proyektong ito.
Hindi namin kailangan ng mga bansang tatakbo lamang para sa ginto. Naaalala mo ba ang naranasan namin 25 taon na ang nakalipas? Maganda ang mga pangako, ngunit naantala ang konstruksyon, dumoble ang gastos at nasira ang kalidad. Tumango ako. Tinutukoy niya ang malaking proyekto ng pagtatayo ng petrochemical plant sa Saudi noong huling bahagi ng dekada 90. Isang malaking kumpanya sa Europa ang nanalo, ngunit naantala ito ng 3 taon at nagastos ng doble kaysa sa orihinal na kontrata. Naaalala pa rin ng maharlikang pamilya ng Saudi Arabia ang bangungot na iyon. Hindi namin uulitin ang pagkakamaling iyon. Ang kailangan namin ay hindi lamang teknolohiya, kundi pagtitiwala. Isang bansa na tumutupad sa pangako. Isang bansa na gumagalang sa amin. Iyon ang kasosyo na kailangan namin. Ang kanyang boses ay puno ng kumbiksyon. Para bang nakapagdesisyon na ang Saudi Arabia sa kanilang isip, ngunit hindi pa ito napagtatanto ng mundo. Hindi pa nagsisimula ang kompetisyon. Pagkatapos ng 3 araw, ipinadala ang mga imbitasyon sa mga pangunahing kumpanya sa pagpapaunlad ng resources sa mundo. Kasama rito ang mga kumpanya mula sa Amerika, Tsina, Europa at siyempre ang mga kumpanya mula sa Pilipinas. Hanggang noon, hindi ko inisip na magiging seryosong kalaban ang Pilipinas. Sa totoo lang, minamaliit ko sila. Mahusay ang teknolohiya ng Pilipinas, ngunit maliit ang sukat ng kanilang mga kumpanya. Magaling sila sa konstruksyon, sa gitnang silangan, ngunit iba ang pagmimina ng ginto, hindi ba? Yan ang aking pag-iisip, ngunit lubos akong nagkamali. Sa unang araw ng pulong, nagtipon ang mga delegasyon mula sa iba't ibang bansa sa conference room ng maharlikang pamilya ng Saudi Arabia. Ang conference room ay napakagara. Ang kisame ay may taas na 10 metro at ang mga dingding ay pinalamutian ng tradisyonal na Arabong gold leaf. Umupo ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa sa paligid ng isang mahabang hugis itlog na mesa. Ang delegasyon ng Amerika ay flashy. Dinala pa nila ang dating Undersecretary ng Estado na in charge sa gitnang silangan. Puno sila ng kumpiyansa. Narinig ko ang kinatawan ng Amerika na bumulong sa kanyang kasamahan sa katabing mesa. Sa amin ang proyektong ito. Alam ng lahat kung kanino umaasa ang Saudi. Hindi naman nagpahuli ang delegasyon ng China. Ang mga pinuno ng mga state-owned enterprises ay dumating mismo. 5 opisyal pa ng gobyerno ang nakaupo sa tabi nila at ang Pilipinas. Ang mga kinatawan ng mga kumpanya sa Pilipinas ay tahimik na nakaupo sa isang sulok ng mesa. Nakita ko ang mga name tags na may nakasulat na mga pangalan ng malalaking conglomerates sa konstruksyon at pagmimina. Hindi sila flashy. Ang kanilang mga proposal ay hindi kasing kapal ng sa ibang bansa, ngunit may kakaiba. Nakita ko sa kanilang mga mata ang isang kakaibang kumbiksyon. Tahimik ngunit matatag na kumbiksyon. Nagsimula ang anunsyo ng panig ng Saudi. Umakyat sa entablado ang Undersecretary ng Mineral Resources at nagsimula ng presentasyon. Sunod-sunod na ipinaliwanag ang sukat ng proyekto, schedule ng pagpapaunlad, sukat ng investment, pamantayan sa kapaligiran at mga regulasyon sa kaligtasan. Ito ay isang pangmatagalang proyekto na tatagal sa loob ng 15 taon. Ang inisyal na investment pa lamang ay 80 bilyon na umaabot sa mahigit 44 trilyon. At ang huling pangungusap, itutuloy namin ang proyektong ito sa iisang bansa lamang na mapagkakatiwalaan. Hindi namin isasaalang-alang ang isang joint venture o consortium, nagsalita ang conference room. Ang inaasahan ng lahat ay isang consortium kung saan magsasama-sama ang maraming bansa. Ngunit iisang bansa lamang ang pipiliin ng Saudi Arabia. Narinig ko ang isang tao mula sa delegasyon ng Amerika na tumawa ng mahina, sigurado sila na sila ang pipiliin. Ngunit iba ako. Patuloy na napatingin ang aking paningin sa delegasyon ng Pilipinas. Tahimik pa rin sila. Hindi nagsasalita, hindi nagpapakita ng pag-aalinlangan, nakaupo lamang sila ng kalmado at nakikinig sa anunsyo. Ang kanilang hitsura ay nakakaintriga. Ang kompetisyon ay naging isang digmaan mula sa sandaling iyon. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakatingin sa labas ng bintana sa aking silid sa hotel, nag-iisip ako. Ang mga ilaw ng Riyadh ay nagniningning ng maliwanag. Aling bansa kaya ang pipiliin? Amerika? Sagana sa kapital? Ngunit kumusta naman ang kredibilidad sa gitnang silangan? Alam ng lahat
na ang relasyon ng Saudi at Amerika ay nag-iba mula noong nakaraang administrasyon, Pilipinas? Mahusay ang teknolohiya, ngunit nagpapakita ng stagnation ang ekonomiya nitong mga nakaraang taon at may panganib ng pagbabago ng administrasyon at katiwalian. Naririnig ko ang mga tsismis na nahihirapan silang manalo sa malalaking proyekto. China? Maglalabas ba ng panganib na politikal ang Saudi? May pera ang China, ngunit masyado silang may tendency na makialam sa proyekto. At ang Pilipinas? Naalala ko ang isang proyekto 5 taon na ang nakalipas kung saan nakipagtulungan ako sa isang kumpanya sa Pilipinas sa Abu Dhabi, UAE. Ito ay isang malaking infrastructure construction. Nagulat ako noon, eksaktong tinupad ng mga Pilipino ang schedule na ipinangako. Walang ni isang araw na pagkaantala, hindi lumampas ang gastos, at perpekto ang kalidad. Naaalala ko ang mga opisyal ng gobyerno ng UAE na humanga. Hindi masalita ang mga Pilipino, ngunit perpekto ang kanilang trabaho. Naisip ko noon, may iba sa mga taong ito, ngunit iba ang minahan ng ginto. Nangangailangan ito ng antas ng teknolohiya na naiiba sa infrastructure o konstruksyon. Isang trabaho na kailangang maghukay ng ginto mula sa ilalim ng lupa, dalisayin ito, protektahan ang kapaligiran, at kasabay nito, panatilihin ang economic feasibility. Magagawa ba iyon ng Pilipinas? Kalahating sigurado ako, kalahating nag-aalinlangan. Ngunit kasabay nito, may kakaibang pag-asa ako. Baka may ipakita ulit na kakaiba ang Pilipinas. Kinabukasan, nagsimulang magbago ng lubusan ang aking pag-iisip. Araw to ng pulong, nagsimula ang formal na pagtatasa. Binigyan ng panig ng Saudi ang bawat bansa ng 3 araw para sa presentasyon. Pinili ang pagkakasunod-sunod sa pamamagitan ng drawing. Ang unang bansa na nagulat ay ang Pilipinas. Talagang lubusan ang paghahanda ng delegasyon ng Pilipinas. Namahagi sila ng proposal na mahigit 200 pahina at naghanda ng magagarang video materials. Ang vice-presidente ng isang malaking kumpanyang Filipino sa pagmimina ang nagsagawa mismo ng presentasyon. Ipinagmalaki niya ang teknolohiya ng Pilipinas sa pagmimina. Ang know-how na binuo mula noong dekada 70, ang pinakabagong kagamitan sa pagmimina, ang teknolohiya sa pagdalisay na environment-friendly, mukhang perpekto ang lahat. Ngunit tiningnan ko ang mga mukha ng mga tao sa panig ng Saudi. Unti-unti silang naging seryoso. Bakit? Perpekto ang presentasyon ng Pilipinas. Nagtapos ang presentasyon at dumating ang oras ng Q&A. Tahimik na itinaas ng isang consultant mula sa Ministro ng Mineral Resources ng Saudi Arabia ang kanyang kamay. Hindi namin pinagdududahan ang teknikal na kakayahan ng Pilipinas. Ngunit mayroon kaming isang alalahanin. Ang Pilipinas ay isang bansa na madalas may pagbabago ng administrasyon at may perception ng katiwalian. Kung ang inyong mga pangunahing facilities o teknolohiya ay matamaan ng kaguluhan sa politika o pagbabago sa policy, ano ang mangyayari sa proyektong ito? Agad na tumahimik ang conference room. Maliwanag na nag-alinlangan ang kinatawan ng Pilipinas. Nauutal siyang sumagot. Mayroon kaming sistema ng pamamahala sa krisis. Kung magbago man ang policy, gagana ang backup system. Backup? Sapat na ba ang backup para sa isang 15 taong proyekto? Hindi nakaimik ang kinatawan ng Pilipinas. Malamang, alam din nila ang katotohanan, ang pagbaba ng kredibilidad ng Pilipinas sa pandaigdigang pamilihan dahil sa mga issue sa governance. Ngunit hindi nila ito maaaring aminin. Pagkatapos ng pulong, nagkasalubong kami ng isang opisyal ng Saudi sa hallway. Bumuntong hininga siya at sinabing, "Magaling ang teknolohiya ng Pilipinas, ngunit hindi kami maaaring magkaroon ng panganib. 10 taon. Sino ang magagarantiya na walang kaguluhan sa loob ng mahabang panahong iyon? Sa ganoon, bumaba ang Pilipinas mula pa lang sa unang araw. Araw 2, turno ng Amerika. Puno ng kumpiyansa ang delegasyon ng Amerika. Sinamahan pa sila ng mga executive mula sa malalaking investment banks tulad ng Goldman Sachs at Morgan Stanley. Ang intensyon ay ipagmalaki ang kanilang napakalaking kapital. Maganda ang presentasyon. Inihayag ng Amerika na handa silang mag-invest ng hanggang 100 bilyon, isang malaking halaga. Narinig ko ang bulungan ng paghanga mula sa conference room.
Kahit ako, nagulat sandali. Naisip ko, hindi tatanggi ang Saudi sa ganitong kapital, ngunit may kakaibang nangyari. Matapos ang presentasyon, dahan-dahang tumayo ang isa sa mga consultant ng maharlikang pamilya ng Saudi Arabia. Siya ay isang matandang lalaki na mukhang 70s na naglingkod sa maharlikang pamilya sa loob ng mahigit 50 taon ayon sa narinig ko. Ang proposal ng Amerika ay talagang kaakit-akit. Ngunit may isang gusto kong itanong, ano ba talaga ang inaasahan ng Amerika na makukuha sa proyektong ito? Ngumiti ang kinatawan ng Amerika at sumagot, "Siyempre, mutual benefit. Makakakuha ang Saudi ng teknolohiya at kapital at makakakuha kami ng nararapat na kita." Umiling ang matanda, "Nararapat na kita? Maging tapat ka. Hindi ba't sinusubukan ng Amerika na dominahin ang pamilihan ng mineral sa gitnang silangan sa pamamagitan ng gintong ito?" Lumamig ang hangin sa conference room. Hindi maitago ng kinatawan ng Amerika ang kanyang gulat na mukha. Nagpatuloy ang matanda, "Alam namin kung ano ang ginawa ng Amerika sa aming langis, kung ano ang ginawa sa aming gas. Ngayon, kukunin ninyo pati ang ginto? Tingin ba ninyo ay bobo kami?" Natigilan ang buong delegasyon ng Amerika sa mga salitang iyon. Naintindihan ko noon, hindi nagtitiwala ang Saudi Arabia sa Amerika. O, sa mas tumpak, ang distrust na naipon mula noong nakaraang administrasyon ay hindi pa nalulutas. Sinubukan ng kinatawan ng Amerika na ipagtanggol ang sarili. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Kami ay simpleng mga business partners. Business partners? Tumalim ang boses ng matanda. Naaalala mo ba ang ginawa ng Amerika sa aming oil facility 40 taon na ang nakalipas? Nangako kayo na maglilipat kayo ng teknolohiya. Ano ang resulta? Umaasa pa rin kami sa teknolohiya ng Amerika. Gagawin ba ninyo ulit ang parehong bagay? Wala nang masabi ang kinatawan ng Amerika. Natapos ang pulong sa isang hindi magandang atmosfera. Paglabas ko sa hallway, nakita ko ang delegasyon ng Amerika na nagtinginan, litong-lito. Kinagabihan, nagkataon na nakita ko ang opisyal ng Saudi sa bar ng hotel. Humigop siya ng whiskey at tahimik na nagsalita, "Michael, sa totoo lang, wala sila sa opsyon mula pa sa simula. Nagkaisa ang opinyon sa loob ng maharlikang pamilya. Kung ipagkakatiwala namin sa Amerika, hindi na ito resource namin, kundi resource na ng Amerika." Tumango ako. Tama siya. Ang problema ng Amerika ay hindi teknolohiya. Ito ay ang kanilang kasakiman. Araw 4, turno ng China. Dumating mismo ang pinuno ng state-owned enterprise ng China. Ang presentasyon ay agresibo. Nag-alok ang China ng hindi lamang pagpapaunlad ng minahan ng ginto, kundi pati na rin ng karagdagang infrastructure investment. Nangako silang magtatayo ng mga kalsada, port at tren sa ibabaw. Ito ay isang kaakit-akit na proposal. Ngunit ang reaksyon ng panig ng Saudi ay malamig. Sa oras ng Q&A, nagtanong ng matalas ang isang consultant, ang lahat ba ng infrastructure projects na iminungkahi ng China ay hahawakan ng mga kumpanya ng China? Sumagot ang kinatawan ng China na para bang natural lang. Siyempre, ang aming mga kumpanya ang pinakamahusay sa efficiency. Kung gayon, ano ang mangyayari sa mga kumpanya ng Saudi Arabia? Sa aming mga manggagawa? Sandaling tumigil ang kinatawan ng China at sumagot ng malabo. Isa sa alang-alang namin ang local employment. Siyempre, ngunit kung iisipin ng efficiency, hindi na kailangang magtanong pa. Lubusang nakita ng Saudi ang ulterior motive ng China. Sinusubukan ng China na makialam ng malalim sa Saudi sa ilalim ng pagpapaunlad ng minahan ng ginto. Ang intensyon ay kontrolin ang infrastructure, magdala ng mga manggagawa mula sa China at gawing economically dependent ang Saudi. Pagkatapos ng pulong, binulong sa akin ng isang opisyal ng Saudi, gusto ng China na maging Panginoon, hindi kasosyo. Hindi namin gusto iyon. Nandoon din ang mga bansang Europeo, ngunit mahina ang kanilang reaksyon. Masyadong mataas ang cost estimate ng France. Sinabi ng Germany na aabutin ng mahigit 20 taon ang completion dahil sa mga regulasyon sa kapaligiran. Inilantad ng Britain ang kakulangan nito sa karanasan sa malalaking proyekto pagkatapos ng Brexit. Sa ganoon, lumipas ang 4 na araw. Natapos na ang presentasyon ng mga pangunahing bansa. Ngunit ang nakakapagtaka,
walang desisyon ang Saudi. Lahat ay naiinis. Pati ako. Isang gabi, nasaksihan ko ang isang nakakagulat na eksena. Nakita ko ang Crown Prince ng Saudi Arabia na naglalakad kasama ang mga pinuno ng mga kumpanya sa Pilipinas sa lobby ng hotel. Tahimik silang nag-uusap. Kalmado ang mukha ng Crown Prince. Para bang nakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan. Lubos akong nagulat. Kumilos mismo ang Crown Prince. Samantalang ang mga delegasyon ng ibang bansa ay nakikipagkita lamang sa mga opisyal, lumabas mismo ang Crown Prince para sa Pilipinas. Hindi ito normal. Kinabukasan, nagdaos ng pulong. Anunsyohan daw ng panig ng Saudi ang resulta ng mid-evaluation. Lahat ay nakaupo ng balisa. Umakyat sa entablado ang ministro ng Mineral Resources at dahan-dahang nagsimulang magsalita. Sa loob ng 4 na araw, maingat naming pinag-aralan ang mga proposal ng bawat bansa. Sinuri namin ang lahat ng aspeto. Teknikal na kakayahan, kapital, kredibilidad at kahandaan na makipagtulungan. Sandali siyang tumigil at tumingin sa conference room. Bilang resulta, nagpasya kaming limitahan ang final candidates. Natahimik ang conference room. Ang Pilipinas ay may alalahanin sa risk management. Ang Amerika ay may problema sa pagtitiwala. Ang China ay may malaking pagkakaiba sa cooperation method. Habang nagpapatuloy ang kanyang mga salita, namutla ang mga mukha ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Ang mga bansang Europeo ay hindi realistic sa cost at timeline. At ang huling pangungusap, kaya pinili namin ang Pilipinas bilang priority negotiator. Nagsalita ang conference room. Nagulat ang delegasyon ng Pilipinas at ang delegasyon ng Amerika ay nagtinginan ng hindi makapaniwala. Ang ibang kinatawan ng kumpanya ay yumuko. Ngunit ako, sa isang kakaibang paraan, hindi nagulat. Sa halip, naisip ko, natural lang. Sapagkat sa loob ng 4 na araw na iyon, maingat kong pinagmasdan ang delegasyon ng Pilipinas. Hindi sila flashy, hindi sila nagsasalita ng malakas, ngunit iba ang proposal na isinumite nila. Ang Pilipinas ay specific. Ang Gradual Development Plan, ang mga hakbang upang i-minimize ang epekto sa kapaligiran, ang programa ng pagsasanay para sa mga lokal na manggagawa, at ang roadmap para sa technology transfer lahat ay detalyado. Samantalang nagpakita ang ibang bansa ng malalaking vision, nagpakita ang Pilipinas ng isang feasible plan. Bukod pa rito, mayroon ang Pilipinas ng isa pang sandata. Pagtitiwala, ang pagtitiwala na binuo sa gitnang silangan sa loob ng 40 taon. Ang Pilipinas ay isang bansa na tumutupad sa pangako. Hindi kailanman lumabag sa deadline at hindi kailanman nandaya sa kalidad. Pagkatapos ng pulong, nagkasalubong kami ng isa sa mga kinatawan ng Pilipinas. Tahimik siyang ngumiti at sinabi, "Wala kaming ginawang espesyal. Ipinangako lang namin ang mga bagay na kaya naming gawin." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Ipinangako lamang ang mga bagay na kaya mong gawin, iyon ang Pilipinas. Kinabukasan, pagkatapos na mapili ang Pilipinas bilang priority negotiator, narinig ko ang isang nakakagulat na balita. Inimbitahan ng Crown Prince ng Saudi Arabia ang mga pinuno ng mga kumpanya sa Pilipinas sa palasyo. Hindi ito formal na banquet, kundi isang impormal na pagpupulong. Talagang hindi ito karaniwan. Karaniwan, halos hindi kailanman lumalabas ang Crown Prince para sa negosasyon ng ganito kalaking proyekto. Ngunit ang pagkilos mismo ng Crown Prince ay nagpakita kung gaano kaseryoso ang kanyang intensyon para sa proyektong ito. Kinagabihan, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang insider ng maharlikang pamilya ng Saudi Arabia. Tahimik siyang nagsalita, "Michael, may historical moment na magaganap sa palasyo ngayon. Mukhang may espesyal na sasabihin ng Crown Prince sa mga Pilipino." Nag-alala ako. Ano kaya ang sasabihin niya? Ang pulong ay ginanap sa isang maliit na sitting room sa loob ng palasyo. Hindi sa isang magarang ballroom, kundi sa isang tahimik na espasyo. Gusto ng Crown Prince na iwasan ang formalities hanggat maaari. Gusto niyang makipag-usap ng malaya sa mga pinuno ng kumpanya sa Pilipinas. Kinabukasan, nakita ko ang interpreter na kasama sa pulong. Ikinuwento niya sa akin ang nangyari noong araw na iyon. Mainit na tinanggap ng Crown Prince ang mga kinatawan ng Pilipinas. Nagkamayan sila at umupo. At habang umiinom ng tsaa, tahimik siyang nagsimulang magsalita.
Natutuwa akong tanggapin kayo rito. Ngayon, hindi ako magsasalita tungkol sa negosyo, kundi ang aking tapat na damdamin, tahimik na nakinig ang mga kinatawan ng Pilipinas. Tumigil sandali ang Crown Prince, tumingin sa labas ng bintana at nagpatuloy. Bumisita ako sa Pilipinas, 15 taon na ang nakalipas. Prinsipe pa lang ako noon, maliwanag pa rin sa aking alaala ang nakita ko sa Pilipinas. Dahan-dahan siyang nagsalita na parang inaalala ang nakaraan. Habang naglalakad sa Maynila, naramdaman ko, iba ang bansang ito. Paano nagkaroon ng ganoong klaseng pagbangon at katatagan ang isang bansa na dumaan sa matinding kahirapan? Wala na akong ibang masabi kundi himala. Maingat na nagtanong ang isa sa mga kinatawan ng Pilipinas. Ano ang pinaka-naka-impression sa inyo noon? Ngumiti ang Crown Prince at sumagot, ang mga tao. Ang mga Pilipino ay tahimik, hindi sila nagmamayabang, ngunit perpekto ang ginagawa nila. Naintindihan ko noon. Ang tunay na malakas na bansa ay hindi ang maingay, kundi ang nagsasalita gamit ang kakayahan. Sinabi ng interpreter na sa sandaling iyon, kakaiba ang pagbabago ng atmosfera sa maharlikang silid. Nag-iba ang tingin ng mga kinatawan ng Pilipinas. Nagpatuloy ang Crown Prince. Kami, ang Saudi Arabia, ay nakipagtulungan sa Pilipinas ng mahigit 40 taon. Ang industrial city ng Jubail, ang facilities ng ARMCO at ang kamakailang proyektong NEOM, hindi kailanman binigo ng mga kumpanya at manggagawang Pilipino ang aming mga inaasahan. Tumigil siya sandali at tiningnan ang mga kinatawan ng Pilipinas. Alam ba ninyo kung bakit kami nagtitiwala sa Pilipinas? Hindi lang dahil sa mahusay ang teknolohiya, dahil ang Pilipinas ay isang bansa na tumutupad sa pangako. Yumuko ang isang kinatawan at nagpasalamat. Iwinagayway ng Crown Prince ang kanyang kamay at sinabing, hindi, ako ang dapat magpasalamat. Hindi lang nagbigay sa amin ang Pilipinas ng teknolohiya sa konstruksyon, nagbigay sila ng pagtitiwala. Alam ba ninyo kung gaano iyon kahalaga? Natahimik ang palasyo. Ang boses ng Crown Prince ay puno ng katapatan. Sa loob ng mga taon, nakipagnegosasyon ako sa maraming bansa, Amerika, Sina, mga bansang Europeo. Lahat sila, ngunit may isang bagay na kulang, paggalang. Respect? Tanong ng isang kinatawan. Tumango ang Crown Prince. Maraming bansa ang nakikita kami bilang isang mayamang bansa lamang. Gusto lang nila ang aming langis at gas. Hindi nila sinubukan na intindihin ang aming kultura at hindi nila ginagalang ang aming mga tao. Ngunit iba ang Pilipinas. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa bintana. Sinasanay ng Pilipinas ang aming mga manggagawa. Tinuturuan nila kami ng teknolohiya. Hindi lang nila kami pinagtatrabaho, kundi tinutulungan ang aming mga tao na maging malaya. Hindi ba't iyan ang tunay na partnership? Walang sinabi ang mga kinatawan ng Pilipinas. Tahimik lang silang nakikinig. Bumalik ang Crown Prince at umupo. Saka sinabing, ako ay sigurado, ang pagtitiwala sa Pilipinas para sa proyektong ito ng minahan ng ginto ay tama. Ngunit hindi lang dahil sa inyong teknikal na kakayahan ang dahilan ng aking kombiksyon. Kung gayon, ano ang dahilan? Nag-isip sandali ang Crown Prince at dahan-dahang nagsalita. Ang Pilipinas ay isa sa iilang developed na bansa na hindi sumubok na dominahin ang ibang bansa sa pamamagitan ng puwersa pagkatapos ng kanilang sariling pakikipaglaban. Nagpakita ng gulat na mukha ang mga kinatawan ng Pilipinas sa mga salitang iyon. Nagpatuloy ang Crown Prince sa seryosong mukha. Alam ba ninyo kung gaano iyan kahanga-hanga? Tingnan ninyo ang kasaysayan ng mundo. Ilan sa mga developed na bansa ang hindi sumalakay sa ibang bansa? Nakialam ang Amerika sa gitnang silangan at kinolonya ng mga bansang Europeo ang Aprika. Ang Pilipinas ay dumaan sa sarili nilang mga pagkakamali. Ngunit patuloy silang lumakad sa landas ng isang mapayapang bansa. Nagkaroon ng lakas ang kanyang boses. Sa halip, ang Pilipinas ay isang bansa na nakaranas din ng sarili nilang paghihirap. Ang ganoong bansa ay naging malakas. Ngunit kahit naging malakas, hindi nila sinubukan na dominahin ang ibang bansa gamit ang puwersa. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagtitiwala sa Pilipinas. Sinabi ng interpreter, na nakita niyang nagluha ang mata ng isa sa mga kinatawan ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, nag-uumapaw ang damdamin. Sa huli, sinabi ng Crown Prince, nagtitiwala kami sa Pilipinas
dahil ang Pilipinas ay hindi sumusubok na talunin ang kalaban sa pamamagitan ng puwersa. Ang Pilipinas ay nagsisikap na lumago kasama namin. Iyan mismo ang gusto namin. Tumagal ang pagpupulong ng mahigit 2 oras, halos walang usapan tungkol sa negosyo. Karamihan ay tungkol sa relasyon ng Pilipinas at Saudi Arabia, ang direksyon ng hinaharap na kooperasyon, at ang mutual respect. Nagulat ako nang marinig ko ang kuwentong ito mula sa interpreter kinabukasan. Sa 25 taon ko sa resource development, ito ang unang beses na nakarinig ako ng ganitong dialogo. Karaniwan, ang mga pulong para sa ganito kalaking proyekto ay puno ng mga numero at kondisyon, return on investment, payback period, at risk management. Ngunit iba ang dialogo ng Crown Prince at ng Pilipinas. Hindi lang ito negosyo, ito ay kuwento tungkol sa pagtitiwala. Ito ay dialogo tungkol sa paggalang. Naintindihan ko noon. Bakit pinili ng Saudi Arabia ang Pilipinas? Teknolohiya. Ito ay basic. Kapital. Maraming bansa na mas mayaman kaysa sa Pilipinas. Ngunit iba ang pagtitiwala. Ang pagtitiwala na binuo sa loob ng 40 taon ay isang bagay na hindi mabibili ng pera. Bumalik ako sa aking silid sa hotel at tumingin sa labas ng bintana. Nagniningning ang mga ilaw ng gabi sa Riyadh. Tinanong ko ang sarili ko, nakita ko ba ng tama ang Pilipinas sa lahat ng panahong ito? Inisip ko na ang Pilipinas ay isang maliit na bansa. Minamaliit ko sila. Iniisip na magaling ang teknolohiya, ngunit maliit ang sukat at limitado ang impluensya, ngunit nagkamali ako. Hindi maliit ang Pilipinas. Tahimik lang sila. Hindi nagmamayabang ang Pilipinas, ngunit ang resulta na ginawa nila ay world class. Pinag-isipan ko ang aking nakaraan ng gabing iyon. Nagtrabaho ako kasama ng mga kumpanya sa Pilipinas sa loob ng 25 taon, ngunit hindi ko sila naintindihan ng tama. Bakit tahimik ang mga Pilipino? Bakit hindi nagmamayabang? Bakit sila nagtatrabaho ng tahimik? Pakiramdam ko ay naintindihan ko na. Hindi kailangan ng Pilipinas ng salita. Nagsalita sila gamit ang resulta. Tumupad ang Pilipinas sa pangako, nagbigay ng kalidad at nagtayo ng pagtitiwala. Iyon lang, kinabukasan, nagsimula ang formal na negosasyon, ngunit tapos na ang laro. Pinili ng Saudi Arabia ang Pilipinas. Nakapagdesisyon na ang puso ng Crown Prince. Sa sandaling iyon, ako ay nakasiguro, mananalo ang Pilipinas sa proyektong ito at tiyak na magtatagumpay ang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay may pinakamahusay na sandata sa mundo. Iyon ay pagtitiwala. 3 araw pagkatapos mapili ang Pilipinas bilang priority negotiator, mabilis na nagbago ang sitwasyon. Kumilos ulit ang Amerika. Kinaumagahan, nakita ko ang isang kakaibang eksena sa lobby ng hotel. Nagmamadaling nag-impake ang delegasyon ng Amerika. Akala ko ay aalis na sila. Ngunit nagkamali ako. Sa halip, mas maraming tao ang dumating. Mga executive mula sa investment banks ng Wall Street, dating opisyal ng Estado, at pati na rin ang economic advisor ng White House, lahat ay lumipad patungong Riyadh. Hindi ito maliit na bagay. Formal na nakialam ang Amerika. Nakatanggap ako ng emergency call mula sa isang opisyal ng Saudi ng hapon. Michael, malaking gulo. Binago ng Amerika ang kondisyon at nag-alok ng doble. Dinoble nila ang sukat ng investment. Doble? Oh, mula 100 bilyon hanggang 200 bilyon, 11 trilyon. Hindi ako makahinga. 200 bilyon. Ito ay isang napakalaking halaga. Seryoso ang Amerika na kunin ang proyektong ito. Kinagabihan, nagpulong ulit ang emergency meeting. Nagtipon ulit ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa sa conference room ng maharlikang pamilya ng Saudi Arabia. Iba ang atmosfera kaysa sa ilang araw na nakalipas, na puno ito ng tensyon. Tumayo ang delegasyon ng Amerika at nagsimula ng kanilang presentasyon. Puno siya ng kumpiyansa. Mayroon kaming bagong proposal para sa maharlikang pamilya ng Saudi Arabia at sa mga mamamayan. Ang Amerika ay handang mag-invest ng 200 bilyon sa Golden Belt Project na ito. Nagsalita ang conference room. Isang napakalaking halaga. Nagpatuloy siya, hindi lang yan, ililipat din namin ang teknolohiya sa advanced defense industry ng Saudi Arabia.
production line ng mga bagong fighter jet, missile defense system at satellite technology lahat ay ibibigay bilang package. Ito ay isang politikal na proposal. Hindi lang pagpapaunlad ng ginto, kundi kasama na rin ang buong security system ng Saudi. Mahirap itanggi ng Saudi ang ganoong proposal. Tumingin ako sa delegasyon ng Pilipinas. Matigas ang kanilang mukha. Natural lang. Gaano man kahusay ang teknolohiya ng Pilipinas, hindi sila makakapagbigay ng teknolohiya sa defense industry ng Amerika. Hindi tumigil ang kinatawan ng Amerika doon at higit sa lahat katatagan. Ang Amerika at Saudi ay nagpapanatili ng alliance sa loob ng mahigit 70 taon. Kami ay isang napatunayang kasosyo. Sa mga salitang iyon, napangiti ako sa isip ko. Napatunayang kasosyo. Ilang araw lang ang nakalipas, sinabi ng consultant ng Saudi na hindi sila nagtitiwala sa Amerika. Nagtapos ang presentasyon at dumating ang oras ng Q&A, ngunit walang nagtanong. Kakaiba ang atmosfera. Ang mga tao sa panig ng Saudi ay nagkikindatan lang sa isa't isa. Paglabas ko sa hallway pagkatapos ng pulong, narinig ko ang isang kawili-wiling usapan. Dalawang kinatawan ng Amerika ang nag-uusap ng pabulong, desidido na ito. Hindi kailanman matatalo ng Pilipinas ang aming kondisyon. Natural lang, hayaan mo lang na itulak sila ng pera. Susunod din ang Saudi sa pera, sa huli. Umiling ako. Hindi pa rin nila naintindihan na hindi pera ang hinahanap ng Saudi. Kinabukasan, may breakfast meeting ako kasama ang isa sa mga consultant ng maharlikang pamilya ng Saudi Arabia. Dumating siya ng pagod. Mukhang nagtagal ang pulong ng maharlikang pamilya hanggang madaling araw. Dahil ba sa proposal ng Amerika, tumango siya. May ilang miyembro ng maharlikang pamilya na nag-aalinlangan 200 bilyon kasama pa ang teknolohiya sa defense industry sa, totoo lang, kaakit-akit. Kung gayon, nagdesisyon na ba ang Amerika? Dahan-dahan siyang umiling, hindi pa. Tutol ang Crown Prince. Sabi niya, hindi mabibili ng pera ang pagtitiwala. Pero malaki ang pressure sa loob ng maharlikang pamilya. Habang humihigop ako ng kape, nagtanong ako, kumusta naman ang reaksyon ng Pilipinas? Tahimik. Kalmado pa rin ang mga Pilipino. Wala silang sinasabi. Nang hapon na yon, nagdaos ng isa pang pulong. Sa pagkakataong ito, ang final proposal ng Pilipinas ang inihayag. Pumasok ako sa conference room ng kinakabahan. Paano haharapin ng Pilipinas ang bomb proposal ng Amerika? Dahan-dahang tumayo ang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas. Walang flashy na presentasyon, tahimik siyang nagsalita. Hindi kami gagawa ng malalaking pangako sa maharlikang pamilya ng Saudi Arabia at sa mga mamamayan. Sa halip sasabihin namin ng eksakto ang mga bagay na kaya naming gawin. Natahimik ang conference room. Nagpatuloy siya. Mas maliit ang sukat ng aming investment kaysa sa Amerika, 60 bilyon. Ngunit ang perang ito ay gagamitin lamang para sa pagpapaunlad ng minahan ng ginto. Walang ibang kondisyon. Tumigil siya sandali at tumingin sa conference room. Hindi kami makakapagbigay ng teknolohiya sa defense industry. Hindi kami gumagawa ng politikal na transaksyon. Isa lang ang maaari naming ibigay, teknolohiya sa pagpapaunlad ng minahan ng ginto at ang pagtitiwala na binuo sa loob ng 40 taon. Sa sandaling iyon, kinilabutan ako. Gumamit ang Pilipinas ng eksaktong kabaligtaran na diskarte sa Amerika. Kung gagamit ng malalaking kondisyon at pressure ang Amerika, gagamit ang Pilipinas ng katapatan. Nagpatuloy ang kinatawan ng Pilipinas. Direkta naming sasanayin ang 3,000 lokal na manggagawa ng Saudi Arabia. Sa loob ng 10 taon, ililipat namin ang lahat ng teknolohiya upang mapatakbo ng Saudi ang minahan ng mag-isa. Technology transfer? Nagulat na tanong ng isang consultant ng Saudi. Tumango ang kinatawan ng Pilipinas. Oo, ang aming layunin ay hindi umasa sa amin ng Saudi. Sa loob ng 10 taon, dapat na kayang gawin ito ng Saudi sa sarili nitong lakas. Lubos akong nagulat. Ito ay isang talagang revolusyonaryong proposal. Karaniwan, ang technology transfer ang pinakaayaw ng mga kumpanya dahil ibinibigay mo ang iyong competitive edge sa kalaban. Ngunit ang Pilipinas ay nag-alok nito ng kusa. Nagsimulang magbago ang atmosfera sa conference room. Nag-iiba ang tingin ng mga tao sa panig ng Saudi.
Inilabas ng kinatawan ng Pilipinas ang huling trump card at may isa pa kaming ipinangangako. Ang pagmamayari ng ginto na miminahin ay ililipat ng buo sa maharlikang pamilya ng Saudi Arabia. Kukuha lang kaming reasonable profit at ang development cost. Sa pagkakataong ito, ako ang nagulat at bumulong. Karaniwan, sa mga proyektong resource development na tulad nito, nakakakuha ang kumpanya ng development ng bahagi ng resource na miminahin. Ngunit tinalikuran iyon ng Pilipinas. Narinig ko ang bulungan mula sa delegasyon ng Amerika. Maliwanag na nag-alinlangan din sila. Natapos ang pulong at nagkasalubong kami ng isang opisyal ng Saudi sa hallway. Tahimik siyang nagsalita. "Michael, nakita mo ba ang pulong? Totoo iyan. Seryoso ang Pilipinas." "Paano mo nasabi?" "Hindi ito ang unang beses na nag-alok ang Pilipinas ng ganoong proposal. Ganoon din 40 taon na ang nakalipas. Sa proyekto ng Jubail, sinanay din ng Pilipinas ang aming mga tao at tinuruan kami ng teknolohiya. Hindi iyan gagawin ng ibang bansa." Tumigil siya sandali at tumingin sa paligid. "Ang sigurado ako ay ito, kung ipagkakatiwala sa Amerika, mawawala ang ginto. Kung ipagkakatiwala sa Pilipinas, mananatili ang ginto." "Ano ang ibig mong sabihin?" "Kukunin ng Amerika ang mas maraming ginto hanggat maaari, ngunit iba ang Pilipinas. Tutulungan kami ng Pilipinas na maging self-reliant. Iyan ang pagkakaiba." Nang gabing iyon, malalim ang aking pag-iisip sa aking silid sa hotel. Maliwanag ang pagkakaiba ng Amerika at Pilipinas. Sinubukan ng Amerika na itulak sa pamamagitan ng puwersa. Gumamit sila ng pera at teknolohiya bilang pressure. Ngunit iba ang Pilipinas. Nag-alok ang Pilipinas ng partnership. Kinabukasan, lumabas ang isang nakakagulat na balita. Magdaraos ng internal meeting ang maharlikang pamilya ng Saudi Arabia at gagawa ng final decision. Papalapit na ang huling sandali. Sa sandaling iyon, nakita ko ang sarili ko na panig sa Pilipinas. Ako, na nagtrabaho sa mga kumpanya ng Amerika sa loob ng 25 taon, ay sumusuporta sa Pilipinas, nakakagulat sa sarili ko. Ngunit wala akong magawa. Ang ipinakita ng Pilipinas ang nagpakilos sa aking puso. Hindi nagsinungaling ang Pilipinas. Hindi sila gumawa ng malalaking pangako. Ipinangako lang nila ang mga bagay na kaya nilang gawin at nagbigay sila ng conviction na tutuparin nila ang pangakong iyon. Palapit na ang kompetisyon sa climax nito. Sa umaga ng final decision, punong-puno ng tensyon ang Riyadh. Hindi ako nakatulog mula madaling araw. Habang nakatingin ako sa pagsikat ng araw mula sa bintana ng hotel, iniisip ko kung ano ang mangyayari ngayon. 8:00 ng umaga, inilabas ang order na magtipon sa conference room ng maharlikang pamilya ng Saudi Arabia. Nagtipon ang lahat. Ang mga delegasyon ng iba't ibang bansa, siyempre pati na rin ang mga consultant ng maharlikang pamilya, ang ministro ng Mineral Resources, at ang prinsipe na in charge sa ekonomiya. Hindi lang ito pulong, ito ay isang historical moment. Sa sandaling pumasok ako sa silid, naramdaman ko na hindi normal ang atmosfera. Iba ang mukha ng mga tao sa panig ng Saudi, mabigat at seryoso. Narinig ko na nagpulong sila ng magdamag. Umupo ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Puno pa rin ng kumpiyansa ang delegasyon ng Amerika. Sigurado sila na tatanggapin ang kanilang 1,200 bilyon na proposal. Ang mga kinatawan ng China at iba pang bansang Europeo ay mukhang sumuko na. Tahimik ang delegasyon ng Pilipinas. Kalmado pa rin sila. Nakaupo sila sa mesa, tahimik na naghihintay. Walang tensyon, walang pagmamadali. Pagkatapos, pumasok ang ministro ng Mineral Resources ng Saudi Arabia. Sinundan siya ng mga consultant ng maharlikang pamilya. At sa huli, nagpakita ang Crown Prince. Tumayo ang lahat at nagbigay ng pagpupugay. Ang pagdalo mismo ng Crown Prince ay nagpakita kung gaano kahalaga ang anunsyong ito. Pagkaupo ng Crown Prince, umakyat sa entablado ang ministro. May hawak siyang isang papel. Natahimik ang conference room. Nagpapasalamat ako sa mahal na Crown Prince at sa lahat ng narito. Ang boses ng ministro ay kalmado, ngunit malakas. Sa loob ng 2 linggo na ito, kailangan naming gumawa ng isang napakahirap at mahalagang desisyon. Ang Golden Belt Project ay hindi lang pagpapaunlad ng ginto. Ito ay isang proyekto
kung saan nakasalalay ang kinabukasan ng Saudi Arabia. Tumigil siya sandali at tumingin sa conference room. Maingat naming sinuri ang mga proposal ng bawat bansa. Sinuri namin ang lahat ng aspeto, kabilang ang teknikal na kakayahan, kapital, kredibilidad, at ang posibilidad ng pangmatagalang partnership. Tumibok ng malakas ang puso ko. Ilalabas na ang resulta. Ang proposal ng Amerika, lalo na, ay napaka-revolusyonaryo. Ang 200 bilyon na malaking investment at ang proposal na ilipat ang teknolohiya sa defense industry. Lumapit ang delegasyon ng Amerika. Puno ng pag-asa ang kanilang mukha. Ngunit nagpatuloy ang ministro. Ang maharlikang pamilya, pagkatapos ng mahabang diskusyon, ay umabot sa isang conclusion. Ang pinakamahalagang bagay sa proyektong ito ay hindi ang halaga. Sa sandaling iyon, tumigas ang mukha ng delegasyon ng Amerika. Ang kailangan namin ay hindi lang isang kasosyo na magbibigay sa amin ng pera. Kailangan namin ng isang tunay na kasama na maaaring lumago kasama namin. Dahan-dahang binuksan ng ministro ang papel na hawak niya. Sa loob ng 40 taon, nakipagtulungan ang Saudi Arabia sa maraming bansa. May mga proyektong nagtagumpay at mayroon ding nabigo. Natuto kami mula sa karanasang iyon kung sino ang tunay na kasosyo. Tumingin siya sa Crown Prince. Tumango ang Crown Prince. Kaya, nagdesisyon ang maharlikang pamilya ng Saudi Arabia ng sumusunod. Ganap na tumahimik ang conference room. Hindi ako makahinga. Bilang eksklusibong kasosyo sa pagpapaunlad ng Golden Belt Project, pinili namin ang bansa ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, nag-alinlangan ako sa aking pandinig. Pilipinas? Talaga bang pinili ang Pilipinas? Nagsalita ang conference room. Ang delegasyon ng Amerika ay nagtinginan ng hindi makapaniwala. Ang ibang kinatawan ng Pilipinas ay yumuko. At ang panig ng China ay nagmamadaling nagtala ng kung ano. Ngunit iba ang delegasyon ng Pilipinas. Kalmado pa rin sila. Hindi sila nagulat at hindi sila nagsigawan sa tuwa. Tahimik lang silang tumayo at yumuko ng malalim. Nagpatuloy ang ministro sa anunsyo. Hindi madali ang desisyong ito. Maraming diskusyon sa loob ng maharlikang pamilya. Ngunit sa huli, nagdesisyon kami. Batay sa isang pamantayan, pagtitiwala, tumingin siya sa delegasyon ng Pilipinas. Sa loob ng 40 taon, hindi kailanman binigo ng Pilipinas ang aming mga inaasahan. Ang Jubail Industrial City, ang facilities ng Aramco, ang konstruksyon ng NEOM sa lahat ng proyekto, tumupad ang Pilipinas sa pangako. Sa sandaling iyon, nakita ko na nagluha ang mata ng isa sa mga kinatawan ng Pilipinas. Nag-uumapaw ang damdamin. Ginalang kami ng Pilipinas. Sinubukan nilang intindihin ang aming kultura at sinanay nila ang aming mga tao. Hindi lang sila dumating para kumita. Sinubukan nilang lumago kasama kami. May damdamin sa boses ng ministro. Higit sa lahat, ang Pilipinas ay isang bansa na hindi sumubok na dominahin kami sa pamamagitan ng puwersa. Hindi tinatalo ng Pilipinas ang kalaban sa pamamagitan ng puwersa. Iyan ang pinakamalaking dahilan kung bakit namin pinili ang Pilipinas. Sa sandaling iyon, mabilis na tumayo ang isa sa mga kinatawan ng Amerika. Sandali, hinihiling namin na pag-aralan ninyo ulit ang aming proposal. 200 bilyon, kasama pa ang teknolohiya sa defense industry paano. Itinaas ng Crown Prince ang kanyang kamay at pinatigil siya at dahan-dahang tumayo. Muling tumahimik ang conference room. Ako mismo ang magsasalita. Ang boses ng Crown Prince ay matatag. Ang proposal ng Amerika ay talagang kaakit-akit. Ngunit natuto kami mula sa karanasan, ang likod ng isang malaking proposal ay palaging may kapalit. Nawalan ng salita ang kinatawan ng Amerika. Nagpatuloy ang Crown Prince. Sinabi ng Amerika na bibigyan kami ng 200 bilyon. Salamat. Ngunit ano ang inaasahan ng Amerika na makukuha sa perang iyon? Ang dominasyon ba ng aming ginto o ang impluensya sa aming ekonomiya? Napuno ng tensyon ang conference room. Hindi na kami magpapaloko. Hindi dahil sa maraming pera ay mapagkakatiwalaan ka na. Hindi dahil sa mataas ang teknolohiya ay rerespetuhin ka na. Tiningnan ng Crown Prince ang delegasyon ng Pilipinas. Iba ang Pilipinas. Nangako ang Pilipinas na maging self-reliant kami. Sinabi nila na kaya naming gawin sa sarili naming lakas sa loob ng 10 taon. Iyan ang tunay na partnership.
Tumigil siya sandali at tumingin ng diretso sa kinatawan ng Amerika. Kung tinitingnan kami ng Amerika bilang tunay na kasosyo, bakit sinubukan ninyong gawing dependent kami? Bakit hindi ninyo ilipat ang teknolohiya ng buo? Ginawa iyon ng Pilipinas. 40 taon na ang nakalipas. At ngayon, wala nang masabi ang kinatawan ng Amerika dahil ang mga salita ng Crown Prince ay totoo. Sa huli, habang nakaupo, sinabi ng Crown Prince, ang desisyong ito ay pinal. Ang maharlikang pamilya ng Saudi Arabia ay lalakad kasama ang bansa ng Pilipinas. Natapos ang pulong. Nagmamadaling umalis sa conference room ang delegasyon ng Amerika. Ang kanilang mukha ay baluktot sa gulat at galit. Umupo ako at pinanood ang buong eksena. Sa 25 taon ko sa resource development, ito ang unang beses na nakita ko ang ganito. Hindi ang bansang may pinakamaraming pera, kundi ang bansang pinakamapagkakatiwalaan ang napili. Tahimik pa rin ang delegasyon ng Pilipinas. Nakikipagkamay sila sa mga opisyal ng Saudi at yumuyuko. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagmamayabang, tahimik lang silang nagpapahayag ng pasasalamat. Nang makita ko ang eksenang iyon, naintindihan ko, iyan ang Pilipinas, tahimik ngunit matatag, gawa, hindi salita, resulta, hindi pagmamayabang. Paglabas ko sa hallway, lumapit sa akin ang opisyal ng Saudi. Michael, nagulat ka hindi ba? Sa totoo lang, nag-alala din ako hanggang sa huli na baka ang Amerika ang mapili. Ngunit ang Pilipinas ang napili, hindi ba? Ngumiti siya at tumango. Oh, sa huli, ang Pilipinas. Hinding-hindi kami bibiguin ng Pilipinas. Nakasiguro ako. Nakasiguro din ako, magtatagumpay ang Pilipinas sa proyektong ito dahil ang Pilipinas ay may pinakamahusay na sandata sa mundo. Iyon ay pagtitiwala. 3 araw pagkatapos mapili ang Pilipinas, ginanap ang formal na signing ceremony. Ang seremonyang ginanap sa malaking ballroom ng palasyo ng Riyadh ay tinuon ng media sa buong mundo. Mahigit 3 dalang reporter ang nagtipon. Pinanood ko ang historical moment na ito mula sa likuran ng ballroom. Sa entablado, nakaupo ng magkatabi ang Crown Prince ng Saudi Arabia at ang mga pinuno ng kumpanya sa Pilipinas. Nasa harap nila ang kontrata. Unang pumirma ang Crown Prince. Pagkatapos, pumirma ang kinatawan ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, nagsimulang magpalakpakan ang ballroom. Kumikislap ang camera flash at sabay-sabay na kumuha ng larawan ang mga reporter. Isang proyektong nagkakahalaga ng 17 trilyon, 15 taon ng pagpapaunlad ng Golden Belt, ang pinakamalaking kooperasyon sa foreign company sa kasaysayan ng Saudi Arabia. Nagawa ito ng Pilipinas. Pagkatapos ng signing ceremony, nagdaos ng press conference. Binaha ng tanong ang mga reporter mula sa news agencies sa buong mundo. Bakit pinili ninyo ang Pilipinas at hindi ang Amerika? Tanong ng isang reporter. Tumayo ang Crown Prince sa harap ng mic. Pinili namin ang bansang pinakamapagkakatiwalaan. Ang Pilipinas ay patuloy na tumupad sa pangako sa loob ng 40 taon. Iyan lang. Mas maliit ang investment ng Pilipinas kaysa sa Amerika, ngunit paano ninyo nagawang pumili? Tanong ng isa pang reporter. Ngumiti ang Crown Prince at sumagot, hindi dahil sa maraming pera ay nagiging magaling kang kasosyo. Nais namin ng isang bansa na maaaring lumago kasama kami, at ang Pilipinas ay ganoong bansa. Pagkatapos ng press conference, nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap ng kaunti sa delegasyon ng Pilipinas. Tahimik na nagsalita ang isa sa kanila, sa totoo lang, nagulat din kami. Masyadong malaki ang proposal ng Amerika, ngunit ipinangako lang namin ang mga bagay na kaya naming gawin at nagtiwala ang Saudi doon. Ano ang inyong mga plano sa hinaharap? Tanong ko. Sumagot siya sa seryosong mukha. Sa susunod na linggo, papasok ang on-site investigation team. Sa loob ng 6 na buwan, tatapusin namin ang precise geological survey at sa loob ng 1 taon, sisimulan namin ang formal na pagpapaunlad. Gagawin namin ang aming ipinangako. Puno ng kombiksyon ang kanyang boses. Nagtiwala ako sa kombiksyon na iyon. Pagkatapos ng 1 linggo, binisita ko ang lugar na pagpapaunlaran. Ito ay isang desert area sa hilagang kanlurang Saudi Arabia. Ang lugar kung saan nakahimlay ang Golden Belt
Dumating na ang mga inhinyero ng Pilipinas. Nagulat ako. Ngayon na, 1 linggo pa lang pagkatapos ng kontrata, may tao na sa site. Nakita ko ang on-site manager ng Pilipinas. Siya ay isang inhinyero na nasa kalagitnaan ng 50s. Nagsimula na ba kayo ng operasyon? Tanong ko. Tinanggal niya ang kanyang helmet at sumagot. Hindi pa nagsisimula, kundi naghahanda. Ina-install namin ang mga kagamitan para sa geological survey. Sa susunod na linggo, sisimulan namin ang formal na investigasyon. Ang bilis ninyo dahil pangako namin. Sinabi namin na tatapusin namin ang investigasyon sa loob ng 6 na buwan kaya kailangan naming magsimula ng mas maaga. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit professional. Naglakad ako sa paligid ng site. Ang mga inhinyero ng Pilipinas ay nagtatrabaho na kasama ng mga lokal na manggagawa ng Saudi. Tinuturuan nila ang mga manggagawa ng Saudi kung paano gamitin ang mga kagamitan. Nagtanong ako sa isang batang manggagawa ng Saudi, kumusta ang pagtatrabaho kasama ng mga Pilipino? Ngumiti siya at sumagot, napakagaling. Ginagalang nila kami. Hindi lang nila kami pinagtatrabaho, kundi tinuturuan nila kami. Marami na akong natutunan. Nantih ako. Sinimulan na ng Pilipinas na tuparin ang kanilang pangako. Ang pagsasanay sa mga manggagawa ng Saudi, ang technology transfer. Hindi sila gumawa ng pangako sa salita lamang. Kinagabihan, bumalik ako sa hotel at binuksan ang aking laptop. Iniulat ng media sa buong mundo ang balita. Pilipinas, nanalo sa Saudi Gold Mine Development na nagkakahalaga ng 16 trilyon. Pilipinas ang napili, natalo ang Amerika. Pagtitiwala ang naging desisyon. Crown Prince ng Saudi. Pilipinas ay isang mapayapang bansa na may pag-ibig. Habang binabasa ko ang artikulo, binalikan ko ang 1 buwan na ito. Ang nakita ko, ang naramdaman ko, at ang naintindihan ko. Nagkamali ako sa Pilipinas sa loob ng 25 taon. Inisip ko na ang Pilipinas ay isang maliit na bansa. Minamaliit ko sila. Iniisip na magaling ang teknolohiya, ngunit maliit ang sukat at limitado ang impluensya. Ngunit lubos akong nagkamali. Hindi maliit ang Pilipinas. Tahimik lang sila. Hindi nagsalita ng malakas ang Pilipinas, ngunit gumawa ng world-class na resulta. Hindi nagmayabang ang Pilipinas, ngunit nagtayo ng pagtitiwala. Nagtrabaho ako sa hindi mabilang na mga proyekto kasama ng mga kumpanya sa Pilipinas, plant sa UAE, port sa Qatar at Oman. Sa lahat ng proyektong iyon, perpekto ang Pilipinas. Walang pagkaantala sa deadline. Pinakamahusay na kalidad. Walang cost overrun. Ngunit inisip ko iyon na natural lang. Dahil Pilipinas, natural lang iyan. Ngunit ngayon ko lang naintindihan kung gaano kahanga-hanga iyon. Walang ibang bansa sa mundo ang kayang gawin tulad ng Pilipinas. Ang Amerika ay mahusay sa teknolohiya ngunit masyadong mataas ang gastos. Ang Europa ay maganda ang kalidad, ngunit masyadong matagal ang deadline. Ang Tsina ay mabilis ngunit hindi matatag ang kalidad. Iba lang ang Pilipinas. Nagawa ng Pilipinas ang lahat, reasonable cost, perpektong kalidad, eksaktong deadline, at higit sa lahat, pagtitiwala. Isinara ko ang aking laptop at tumingin sa labas ng bintana. Nagniningning ang mga ilaw ng gabi sa Riyadh. Tinanong ko ang sarili ko. Bakit ngayon ko lang nakita ng tama ang Pilipinas? Ang sagot ay simple. Hindi ko sinubukan na tingnan ang Pilipinas. Palagi silang nandoon, tahimik, perpektong nagtatrabaho, ngunit ang mga flashy na bagay lang ang tiningnan ko. Tinuon ko lang ang atensyon sa mga maingay na bansa. Ang proyektong Saudi na ito ang nagbukas ng aking mga mata. Ang tunay na malakas na bansa ay hindi ang sumisigaw, kundi ang pinagkakatiwalaan. Ang tunay na developed na bansa ay hindi ang nang-aapi sa pamamagitan ng puwersa, kundi ang lumalago kasama ng iba. Nagsimula akong sumulat ng isang liham na naglalaman ng lahat ng nakita ko, naramdaman ko, at naintindihan ko. Balang araw, ilalabas sa mundo ang liham na ito. Inisip ko na, kailangang malaman ng mga tao kung anong klaseng bansa ang Pilipinas, bakit pinagkakatiwalaan ang Pilipinas, at paano naging world-class ang Pilipinas. Pagkatapos ng 1 buwan, umalis ako sa Saudi Arabia. Ngunit ang aking puso ay nagbago na.
hindi ko na maliit ang Pilipinas. Sa halip, susubukan kong matuto mula sa Pilipinas. Tahimik ngunit matatag, gawa kaysa salita. Resulta kaysa pagmamayabang, iyan ang paraan ng Pilipinas na natutunan ko sa Saudi Arabia. Kahit sa sandaling ito, ang mga inhinyero ng Pilipinas ay nagpapawis sa disyerto ng Saudi. Tinutupad nila ang kanilang pangako. Upang sa loob ng 15 taon, mapatakbo ng Saudi Arabia ang minahan ng ginto sa sarili nitong lakas. Tahimik silang magtatrabaho. At pagkatapos ng 15 taon, magugulat ulit ang mundo. Nagawa ulit iyon ng Pilipinas. Tinupad ulit ng Pilipinas ang pangako. Ako ay nakasiguro. Ang bansang magiging tunay na sentro ng ika-21 siglo ay ang Pilipinas. Kakayahan, hindi salita. Pagtitiwala, hindi puwersa. Ang Pilipinas ay world class. At huli na akong nakakilala sa Pilipinas. Ngunit maswerte ako na nakakilala ako ngayon. Ang Pilipinas ay isang bansa na dapat matutunan ng mundo. Mga kaibigan, ito ang katotohanan na nasaksihan ko sa Saudi Arabia. Ang kahangahangang kwento kung paano nakuha ng Pilipinas ang isang 17 trilyon na proyekto at kung bakit ang Pilipinas lamang ang hiniling ng Saudi Arabia. Kung naantig ang inyong puso ng video na ito kahit kaunti, mangyaring mag-subscribe at i-like at ibahagi sa akin ang inyong iniisip sa komento. Ano ang tingin ninyo sa Pilipinas at kumusta ang kuwentong ito? Malaya kayong magkomento. Ang video sa kaliwa ay nakakaantig din, kaya i-click at panoorin. Sa susunod, maghahatid ako ng mas nakakaantig at ipinagmamalaking kwento tungkol sa Pilipinas.